Hello, magandang araw! Ako nga pala si Camille, ang inyong tagapagkulat ngayon. So, maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang excited matuto? O meron ba kayong idea kung ano ang ating aaralin? So, bago tayo magsimula o tuklasin ang ating talakayin, nais ko sanang obserbahan ninyo itong video na inyong mapapanood. Araw ng Martes. Magkasama nagsasagot ng module ang magpinsang sina Mina at Jen. Mina, napanood ko kagabi sa balita ang tungkol sa mga community pantry na naglalabasan ngayon. Jen, napanood ko rin yan. Marami na talagang Pilipino ang nagugutom. Mina, kailan kaya magkakaroon dito? Sigurado ako maraming pipila. Isa na ako doon. Jen, naku, bawal pa nga tayong lumabas. Isa pa, mas marami ang nangangailangan kaysa sa atin. Mina, nagbibiro lang naman ako. Masyado kang seryoso dyan. Jen, seryoso kasing problema ang gutom. Nakakaawa nga sila. Mina, tama. Ang mabuti pa ay magbigay rin tayo. May kaunti akong naipon dito. Jen, wow, magandang ideya yan. Tapusin mo na muna ang sinasagutan mo, saka natin pag-usapan mamaya. Mina, tapos ka na ba? Kapaliwanag mo nga sa akin ang gagawin dito. Jen, sige, ituturo ko na sa'yo para makatapos na tayo. Ano ang inyong napansin sa pag-usap nila ni Jen at Mina? Ang kanilang pagpapalitan ng dialogo ay related sa ating aralin at ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ngayon, pag-aralan natin ang sumusunod na pangungusap hango sa pausapan nila ni Jen at Mina. Napanood ko kagabi sa balitang tungkol sa mga community pantry na naglalabasan ngayon. Ano ang gamit na pangungusap na sinabi ni Mina? Ito ba'y pasalaysay, patanong, pag-uutos o pakiusap, o pagpapahayag ng damdamin? Ano sa tingin niyang ginamit ni Mina? Tama! Ito ay pasalaysay. Teka, ano nga bang pasalaysay? Ang pasalaysay ay ginagamit sa pagkukwento, pagpapahayag ng katotohanan, at pagbibigay ng impormasyon. Ito rin ay tinatawag na paturol at sinusulat ito gamit ang malaking letra at nagtatapos sa bantas na tuldok. Ayan, naintindihan nyo ba ang pasalaysay o pagkikwento? Dumako naman tayo sa sinabi ni Mina ulit. Kailan kaya magkakaroon dito? Ano ang gamit na pangungusap na sinabi ni Mina? Ito ba'y pasalaysay, patanong, pag-uutos o pakikiusap, o pagpapahayag ng damdamin? Correct! Ito ay ginamit sa patanong. Ano nga bang patanong? Ang patanong o ang pangungusap na patanong ay ginagamit sa pagtatanong. Sinusulat ito gamit ang malaking letra at nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Ayan, dumako naman tayo sa isa pang pangungusap. Naku, bawal pa nga tayong lumabas. Ano ang gamit na pangungusap na sinabi ni Jen? Ito pa'y pagkikwento, pag-uutos o pakiusap, pagtatanong, o pagpapahayag ng damdamin? Tama! Ito ay ginamit sa pagpapahayag ng damdamin. Ano nga ba tawag sa pagpapahayag ng damdamin? Ito ay tinatawag sa padamdam. Ang pangungusap sa padamdam ay ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin gaya ng tuwa, lungkot, galit, takot, at iba pa. Ang padamdam ay sinusulat gamit ang malaking letra at ginagamitan ng tandang padamdam sa hulihan. Narito naman ang isang pangungusap hango sa usapan nila ni Jen at Mina. Tapusin mo na muna ang sinasagutan mo, saka natin pag-usapan mamaya. Ano ang gamit na pangungusap na ito? Ito ba'y ginamit sa pagkukwento, pagtatanong,
pag-utos o pakiusap, o pagpapahayag ng damdamin. Tama ka dyan, Frenny! Ito ay ginamit sa pag-uutos. Ano nga ba ang pautos? Ang pautos ay ginagamit sa pag-utos o pakiusap gaya ng halimbawang pagkiabot nga ng libro, Nes? At ang pautos o pakiusap ay ginagamitan ng salita gaya ng maaari, pwede, at mga panlaping maki at paki. Ayan, natalakay na natin ang mga aralin natin. Naway may naintindihan kayo sa ating aralin o sa aking pag-uulat. Maraming salamat sa panonood. Bye!